Tayo po ay pag-aralan po natin pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral doon nakaraang linggo, ano po. So, ang ating pong paksa dito sa ating pag-aaral, ito po ay may kaugnayan sa ating pagiging mga alagad ng Panginoon, pero sa iba-ibang paraan ng paglalarawan. Dito sa ating kasalukuyang pinag-aaralan, tayo inilalarawan bilang sanga ng isang ubas at ang Panginoon ng puno ng ubas. At ang Ama ang magsasaka, yung makikita natin. So doon sa ating mga unang pag-aaral, na ipakita natin na number one, kinakailangan tayo magbunga upang mapatunayan natin na tayo tunay na lagad ng Panginoon. Kailangan po yun. Kailangan tayo magbunga. Pangalawa, dahil tayo po'y sanga ng isang puno ng ubas na puno ng ating Panginoon, katulad po sa kalikasan ng mga halaman, ang sanga ay katulad ng puno. Yun ang makikita natin. So, kung ano yung puno, gano'n yung sanga. Kung ano yung puno, yun ang bunga, ay makikita natin. So, isang bagay na nalalaman natin, ang isang katotohanan na tayo po ay maging katulad ng puno ng ubas. So, maging katulad tayo ng ating Panginoon. So, anong ipagpapatuloy po natin kung dito tayo natapos? Ano yung bunga na yun? Isang meron tayong concept sa ating kaisipan na yung bunga ay kung makakonvert tayo ng ibang tao, yung bunga yun. Pero tandaan po natin, hindi pwedeng magbunga ang isang puno ng ubas at ang kanyang mga sanga kung hindi ito lumalago. Siyempre, mag-iipon muna ng ng sustansya galing sa kanyang sa ugat at sa tubig at sa sikat ng araw para makapagbunga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung puno ng ubas, hindi pa talagang magbubunga yun. It takes time. Pag ito'y lalago at magmamature, doon siya magkakaroon ng bunga. So, dito po tayo natapos yung nakaraang linggo, di mo nagkakamali. Dito sa Galatians 5 verse 22, ito po ay isang paglalarawan, actually, ng isang bunga. Marami ako nabasa ang mga naisulat, bakit kanya singular yung bunga? Kasi marami ito, dapat mga bungahan niya. Maraming paliwanag, pero palagay ko sa aking pagkaunawa, na namimiss nila yung point ni Apostle Paul. Ang isang bunga, anumang klaseng bunga yan ng punong kahoy, pero bahagi yan. Meron siyang balat, meron siyang pulp, yung kanyang laman, meron siyang buto. Yan ang basic na parts ng isang bunga. Pero isang bunga lang yun. Marami siyang bahagi, ganyan din ang bunga ng Espiritu. Dito natin ma-appreciate yung pagkaalam po natin sa mga salita. Sinasabi ito, bunga ng Espiritu. Actually, ito po isang metonymy. Hindi mismong Espiritu ang magbibigay sa inyo ito. Kundi yung mga salitang galing sa Espiritu Santo. So, kailangan natin unawain. Kasi yung mga ibang sakay ng pananampalataya, lalo yung mga Pentecostal, naniniwala, yung mga Baptist, naniniwala sila na pag dumapo sa Espiritu Santo at maninira sa yung katawan, doon lang darating ang mga bagay na yan. Dito to, yun. Miraculous yun eh. At pagka gano'n ang sitwasyon, hindi ikaw ang nagbubunga. Ang Espiritu Santo. Pero dito, ikaw ang nagbubunga. Kasi yung sustansya ng mga salita ng Espiritu Santo ay tataglayin mo. At ikaw magkakaroon ng growth and maturity. Basahin po natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Meron discussion sa YouTube tungkol sa salita pag-ibig, pagmamahal, etc. Pero ang root word dito ay ibig, desire, like, di ba? Pero actually, walang lugar yan sa Biblia actually. Dapat yan pagmamahal. You give value. Kagalakan or joy. Pansinin nyo, walang kasiyahan. Wala kayo napisang kasiyahan dyan, wala. Ang nakalagay, kagalakan. Ang kagalakan ay isang parang kasiyahan, pero may kaiba. Sabi ni Harry Osborne, sa kanyang discussion sa isang pag-aaral,
Sabi niya, happiness, galing sa salitang happen. So, ibig sabihin, kung ano nangyayari sa'yo, na galing sa labas, nagbibigay siya ng kasiyahan. Kung positibo yung nangyayari sa'yo. Ang joy ay galing sa loob. Ibig sabihin, ito yung kasiyahan na galing sa loob. Ito yung bunga ng ating pananampalataya. In other words, kung titignan natin sa... Ito po isang magandang pag-aaral in itself. Ano po? Kaya din yung pag-aaral niya sa buong loob ng maraming linggo at magbibigay ng mas malalim na pagkaunawa. Yung si Apostle Paul, nung siya nakakulong sa Rome, sa aklat na isinunod sa mga taga-Pilipos, yun lang aklat, ang sulat ni Pablo, na matatagpan mo yung joyful joy na maraming beses. Pero hindi siya masaya. Bakit ako kulong siya? Kalo ka magiging masaya kung may kayo makulong. Pero siya nagagala. So ito isang uri ng positibong damdamin, bunga ng iyong pananampalataya. At bunga rin ng iyong pag-asa na sinabi sa atin ng Diyos. Ang kapayapaan or peace, parang katulad ng joy, galing sa loob yan. May isang kapatid na nag-describe ng kapayapaan. Ito yung ikay nasa gitna ng bagyo, pero ikay hindi nababahala. Okay ka lang. Chill, gaya ng mga modernong tao. Bakit meron kang ganong klaseng damdamin o kalagayan? Dahil alam natin na ang mga bagay sa mundo ay pasamantala na. At tayo po'y may kapayapaan kasi kahit mamatay ka pa, at kung itapat ka sa Diyos, sa Panginoon, walang problema yun. Doon sa Philippians chapter 1, pwede ma-describe dito sa atin dito sa Philippians chapter 1, na si Apostle Paul ay nakakulong. At for some reason, sinabi niya ito. Dahil siguro, although yung sinabi niya malapit sa mamatay, 7 years later pa yun, sa 2 Timothy, ang sabi rito, sa verse 21, sapagkat siga ng akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit hindi ko, kung ako ay mabubuhay sa laman, hinto'y magiging mabuting pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Iyan ang kapayapaan. Natin, siya nakakulong, pwede siyang mamatay, pwede siyang mabuhay. Either way, sabi ni Pablo, okay lang sa akin. Tapos, pagtiyatsaga, ito rin ay meron kaugnayan dahil tayo may pag-asa. Yung pong nakita natin noong nakaraang linggo sa ating sermon, sa pananampalataya ni Abraham. Alam ni Abraham, meron siyang pag-asa. Sa isang pangako na ating Panginoon mamamatay sa krus at pagliligtas sa Kanya. Kaya siya nagtsatsaga na sumunod sa Diyos dahil may kaugnayan sa pag-asa na nasa atin. This is Romans chapter 8. Although hindi po ito ating topic, pero paniwag na rin po natin para maging maliwanag sa atin. Dito po sabi ni Apostle Paul, tayo po iniligtas ng pag-asa Kanya. At dahil ang pag-asa hindi pa natin nakikita, so hinihintay natin na may pagtitiisan. Ito pagtsatsaga. Basahin natin. Dito sa verse 24 ng Romans chapter 8. Sapagkat tayo iniligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Pag-asa na yun. Yung buhay na walang hanggan. Yan lang naman pag-asa natin. Ngunit ang pag-asang nakikita, hindi pag-asa. Siyempre. Kung halimbawa, pinangakuhan ka ng isang kaibigan mo, bibigyan kita ng 1,000 kanya. 2 days from now, umaasa ka. Hintayin mo yung 2 araw. Di ba? May pangako eh. Parang ganun din ang sinasabi ni Pablo rito. Pero kung mula pa yung 2 days, ba hindi pa nakita 1,000? Umaasa ka lang. Wala pang 1,000. So sabi rito, ngunit ang pag-asa nakikita, hindi pag-asa. Siyempre, pag nakita mo na yung inaasahan, hindi na pag-asa yun. Sapagkat sino nga umaasa sa nakikita? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin may pagtitiis. So may kaugnayan sa ating pag-asa.
Tapos kagandahang loob, dahil ganun din ang Diyos. Ang kagandahang loob ay ibig sabihin, ito ay mabuti ka niya. O ikaw ay merong pagnanasang palagi makagawa ng mabuti sa kapwa mo. In other words, palagi gusto mo makatulong. Yun ang kabutihang loob. Yung kabutihan, ikaw ay palaging gumagawa ng tama. Hindi ka gumagawa ng masama. Magkaiba yung dalawa eh. Yung salitang kabutihan, goodness, yan ang opposite ng masama. Hindi ka gumagawa ng masama kanya. Yung kagandang loob or kindness, yung po ay galing pagnanasa palagi kung gusto makatulong, ano ang magagawa mong tulong sa kapwa mo, yan ang kagandang loob. Tapos katapatan, siyempre, faithfulness sa Diyos. At kailangan nyo para tayo ay nalalaman natin yan na kailangan tayo maging tapat para makuha natin ang ating inaasahan. At kaamuan or meekness, wala po itong direct translation sa lumang lingwahe. Ang meekness, hindi naman gentle, although tayo dapat na Kristiyano ay gentle, hindi siya mabaksik. Pero ibig sabihin ng kaamuan, ito yung kaisipan na yung kalooban at ang iyong kapangyarihan at kalayaan ay pinapailalim mo sa Diyos. Yun ang kaamuan. Sabi ko nga, yung aso gano'n. Yung aso may ngipin. Pero kaya kanya kagatin. Hindi ka kagatin. Kinikilala kanya bilang amo niya eh. So kaya kaamuan. Ang root po dito, amo. Meron kang amo. Kaya nagpapailalim sa amo mo kanya. At pagpipigil sa sarili, self-control, sapagkat ito lamang ang paraan para hindi ka magkasala. Laban sa mga ito, walang kapusan. So ito'y bunga na galing sa sinasabi ng Espiritu Santo. Ito yung logical effect kung ikay tapat doon sa sinasabi ng Espiritu Santo. So yun ang bunga. Makikita natin. So ano pa yung bunga? Meron tayong abilidad na binigay sa atin ng Diyos. Meron tayong opportunities na binigay sa atin ng Diyos. Itong mga bagay na ito ay, siyempre, ito yung binigay sa atin ng Diyos para tayo mabuhay sa mundong ito. Siyempre, kailangan tayo maghanap buhay. So, meron tayong kakayahan na binigay ng Diyos. Pero hindi lamang natin ginagawa yung kakayahan sa ganung paraan. Ginagawa rin natin ang kakayahan sa spiritual na kaparaanan. In other words, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At ang sabi nga ni Pablo sa unang Korinto, dahil tayo katiwala, kailangan tayo maging tapat. Kanya. Dito sa Parable of the Talents, yung Tagalog, mas maganda pa nga kasi English eh. Kasi yung talents, meron siyang kahulugan na kakayahan. Yung kaya mong gawin, talent yun eh. Pero hindi yun ang kahulugan ng salitang yun. Kundi pera. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanyang ari-arian. Kaya tama yung Tagalog. So hindi naman palaging English ang tama. Ano po? Although yung talents, siguro, yung lumang kahulugan noon ay ari-arian. At ang alipin walang kapakinabang. So, kung babasahin natin, 5, 2, 1. Yung isang 5, siguro 5 ari-arian, isa 2, isa. Yung 5, 2, dumabling sa kanila. So, ginamit nila para sa kapakanan ng kanilang Panginoon. Yung isa, ay nasa ginawa. Hinihiin nila sa lupa. At ang halipin walang pakinabang ay tapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. So, pag hindi natin ginamit yung mga bagay binigay sa atin ng Diyos, either sa ating physical na pamumuhay o sa ating spiritual na pamumuhay, ay hindi ka nagbubunga na. Kasi yun ang isang bagay na makikita na pag nagbubunga tayo. So nagagamit natin yun. Tayo ay binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayahan. Kahit sa mga mahangaran. Doon sa unang Korinto, itong kabanat, sabi niya pa, ayaw siya binigay sa bawat isa kanya. Ayaw siya binigay ng Diyos sa bawat isa. So kahit sa mga mahangaran, iba-ibang kakayahan nila. Kapag tayo po ay bumabalik sa Old Testament, for instance, sa panahon ng pagkalipin, may 2 pangunahing
Actually, tatlo. Dalawa. Pangunahing mga propeta. Si Propeta Daniel at si Propeta Ezekiel. Sila yung nabuhay sa parehong panahon. Pero hindi sila naging propeta sa parehong pagkakataon. Si Daniel ay propeta sa mga hari. Si Ezekiel ay propeta sa mga ordinaryong tao. So, iba yung binigay ng Diyos kay Daniel dahil siya nag-aral. Iba yung binigay ng Diyos kay Ezekiel. Pero pareho sila ginamit ng Diyos. So, yung kailangan natin isipin yun. Yung mga pagkakataon na binigay sa atin, yung mga kakilala natin, etc. Kailangan natin gamitin para sa kapakanan ng Panginoon. Pangangalat ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. O mabuting gawa niya. So, kailangan tayong mag-practice ng mabuting gawa. Sabihin, isipin natin ang mga bagay na makabumuti. So, hindi lang sa atin, kundi sa iba. Sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at latin nila ang inyong Ama nasa langit. Hindi po ito show lang. Hindi lang pinakikita mo for the sake na pinakikita mo. Actually, hindi. Ang sinasabi rito ng Panginoon, yung ilaw, dahil ganun ka. So may kaugnayan ito sa Galatians chapter 5. Pag pinag-aaralan mo salita ng Diyos, nakukuha mo yung ugaling sinasabi ng salita ng Diyos. So nagiging ganun ka. So nakikita ng tao yun. Kaya pwede mo ipakita yan, ipakita mo. Pero hindi yan sinasabi ng Panginoon. Ganun kayo kanya pag kayo sumunod sa akin. Paliwanagin ninyo ng kayo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at latin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ito po mabubuting gawa. Hindi na ito pagtulong sa kapwa, hindi. Isa bahagi lang yun. Pagka sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ano ginagawa mo? Mabuti. So nakikita ng tao yun. Doon sa kagabi, nag-uusap ko ni Brother Ron, ito po. Nagka-problema siya dahil doon sa pinangupa niya yung kanyang garaheng doon, nawala yung USB niya, yung record, mula nung nagsimula, hanggang sa kasalukay, wala ng record. Meron palang galong klaseng requirement pag nagpapa-upa ka. So, pwede niyang i-disregard yun, huwag niya sabihin. Wala mo nakakaalam. Pero, sinulatan niya yung agency na may umahawak doon kung anong gagawin niya kasi nasira yung USB niya, wala na siyang record. O sinabi ng agency na kung anong gagawin niya. Nasabi niya, pag kinompute niya yung mga bagay na kailangan niyang bayaran, may malaking pera din. Sabi niya, wala tayong magagawa, kanya kailangan natin gawin yun. Yun ang tamang bagay dapat natin gawin. Yun ang ibig sabihin, no? Ginagawa mo yung mabuti kayo. At latin nila ang iyong Ama na nasa langit. Sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Alam po niyo, ang mga Kristiyano ay muli silang nilalang. Di ba na, nung tayo pinanganak, yun ang unang paglalang sa atin. Naging tao tayo. So, yun ang pangulang paglalang sa atin. Pero nasira yun ng kasalanan, katulad niya dapat si Cain ni Eva, paulit-ulit lang sa mga tao. Pero tayo sumunod sa Ebanghelyo, muli tayong nilalang. Hindi na, not in a physical sense, pero in a spiritual sense. Iba lang, ibang klaseng nilalang ka na sa pagtingin ng Diyos. Sabi nito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Yung sinira ng kasalanan, yun ang ibinabalik ng Panginoon. Sinira ng kasalanan dun sa panahon ni Eva at paulit-ulit sa panahon natin ngayon. So yun ang binabalik ng Panginoon kanya. Tingnan yung salita na nilalang kay Kristo Jesus. Para saan? Para sa mabubuting gawa. Na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Sabi ko nga, mabubuting gawa, hindi lang pagtulong yan. Ginagawa natin yung mabuti. So, ibig sabihin, yung kalooban ng Diyos, yan ay mabuti. Ginagawa mo yun. At nakikita yun, yung sinasabi. The Titus 3:14, at nararapat ang ating mga
tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matitinding pangailangan upang hindi sila mawalan ng buhay. So kasama rin yung pagtulong sa mabubuting gawa. Pero yan ay bunga ng isang Kristiyano. So kung yung halaman mo, hindi sila nagbubunga, useless lang yun. So kailangan meron tayong pagbabago sa ating mga sarili. At ito rin po isang bagay. Meron tayong kaugnayan sa gawain ng Ebanghelyo. Hindi lang po yung mga ngaral. Isang sangkap lang yun eh. Kumbaga siya isang kape. Isang sangkap lang yun. Pero yung kape may tubig, tapos meron pang asukal, meron pa siya creamer. Kung gusto mo no. Iba-iba yun. Siguro yung mga ngaral, yun siya yung kape. Pero yung tubig, at saka yung creamer, at saka yung asukal, gawain din yun ng isang kape. Eh kung kape lang, paano mo inamin yun? So parang ganun din ang gawain sa Ebanghelyo. Dito po sa Filipos 4:15, at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, na ako'y umalis sa Macedonia, yun ang ibig sabihin niyang pasimula. Wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Ibig sabihin, sila nagbigay at si Pablo tumanggap. Yun ang ibig sabihin. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Kasi ninyo sinabi ni Pablo, kailangan kanya. Hindi siya ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana ako'y busog. Halibasa ito bagkat kay Epaphroditus ang mga bagay na galing sa inyo na mabagong samyo, isang handog na kaya-aya at kalugod-dugong sa Diyos. So ito isang halimbawa, magamat na tinutukoy dito isang kongregasyon. Si taga-Pilipos, hindi kasama ni Pablo. Wala siya doon. Pero sila magkaisa sa gawain ng pangalan ng Ebanghelyo. Sapagkat tinulungan nila si Apostle Paul. So tayo rin mga Kristiyano, pwede natin gawin yun. Not necessarily financially speaking. Pero ano magagawa natin para maikalat natin ang Ebanghelyo? So yun ay isang bunga rin. Yun ang iniisip natin bunga kung minsan. Pero ito yung bunga ng bunga. Pag ikay spiritually mature, kayo lumalago, diyan ka nagkakaroon ng nagiging preparado ka sa ganung gawain. Kaya maikalat ko rin ng Ebanghelyo. At tayo po ay magugi sa mga kalulawang wala sa kaharian ng Diyos. Sino mang tao na hindi Kristiyano, hindi siya maliligtas. Hindi natin sinasabi lahat ng Kristiyano ay maliligtas. Hindi lahat. Dahil hindi naman lahat ay magiging tapat o mananatiling tapat. Pero definitely, yung hindi Kristiyano, hindi sila maliligtas. Wala silang pag-asa. Kahit mabuting tao pa sila, kahit tumutulong pa sila, kahit meron silang mabuting pag-uugali, hindi pa rin sila maliligtas. Makikita si Cornelio, ganon siya. Siya po ay may tao sa Diyos. Siya gumagawa ng tumutulong siya na namamalit, nagbibigay ng tulong sa maraming tao, pero hindi siya ligtas. Dahil hindi siya sumunod sa Ebanghelyo. Dito sa Romans chapter 1, verse 13. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahangaan. Ito po ay isang magandang pag-aaral sa King James Version. Maganda pa yung King James. Isa ito sa pinakamagandang salin. Unfortunately, ang kanyang English ay matanda na. Nagbago yung salita. For instance, dito sa talata nito, nakalagay na nahadlang, but I was led, kanya, L-E-D. Ang led sa panahon natin, sige, kaya mo, hindi mo siya pinahadlangan. Nababaya, sige, pumunta ka na. Pero din, sa panahon ng King James, yun ay paghahadlang. Ako'y nahadlangan. I was led, kanya. So, alam mo yung mga salita nagbago, maganda gamitin ng King James. Para hindi ka handa sa gano'n, huwag mong gamitin. Malilito ka lang. Halimbawa, yung salitang prevent sa atin, ay huwag mong gawin. Huwag mong papayaan magawa. Yung prevent. Doon sa panahon na yon, to come before. So, galing sa dalawang salitang before, when to come.
So, prevenio, to come before, ganyan. So, mababasa mo yung prevent sa Old Testament, sa King James, ang ibig sabihin, to come before, ganyan. Di malilito ka. Meron din salita, conversation sa King James. Sa atin, conversation, to converse, pag-usap. Sa King James, yun ay pag-ugali, pamumuhay. So, dapat alam mo yung klaseng pagbabago. May nagsasalita kasi, kailangan King James na gagamitin natin. Bahala kayo. Ako, iniwan ko na King James kasi mas maganda yung bagong salin. Kasi nakaatang nyo sa bagong mga salita, sa kayo nagkahulugan. Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintirnay. So, yun ay bunga rin. Pag tayo po ay tumutulong sa pagwawagi ng mga kaluluwa na hindi pa ligtas, yun po ay bunga rin natin. Bilang mga Kristiyano, hindi lang bilang iglesia. Eh, siyempre ito rin po, yung ating pagpupuri sa Diyos. Bunga rin yan. Bakit natin masasabing bunga? Bakit sumasamba sa Diyos? Meron pong stage ang pagsamba eh. Nung una, nung bagong Kristiyano ka pa, dahil nabautisman ka. So, sasamba ka. Hindi mo pa lubusan na naunawaan yung ginagawa mo. As time goes by, naintindihan mo. Lumalago ka na eh. Natututunan mo na bakit ka sumasamba. So, ito po isang bunga rin. At literally, sinabi, ito isang bunga ganyan. Basahin natin. Kaya sa pamagitan niya ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. Sabagat ito ay bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Lahat ng ginagawa natin sa pagsamba, maliban lang sa abuluyan, ginagamit natin bibig. Nananalangin, umaawit, nangangaral, puro gano'n. Yun ay bunga rin natin. Kung kayo nangangaral, paano ka maaral kung hindi ka lumago sa iyong kaalaman? Paano mo gusto magpuri sa Diyos kung di lumago yung pagkaunawa sa Diyos? So, pala din ay bunga rin. Kaya ang ibang mga kapatid ay hirapan silang sumamba. Bakit? Hindi na naintindihan, lubusan, ang kahalagaan ng kailang ginagawang pagsambangan niya. Siya napipilitin lang iba, hindi pagsamba yun. Hindi rin tatanggapin ng Diyos pagka gano'n. So itong mga sinasabi natin, mga kapatid, ay ito yung mga bunga. Ako po isang economist by training, so mahilig ako sa graph. Ang ating pong graph, kung titignan natin, yung years of being a Christian, at saka yung progress, yun po directly proportional. As years go by, ganun din ang iyong progress. Ito po, isang pwede mong gawing demand and supply, gano'n yan. Pero, gano'n kasi kumisa ng graph. Nagtuturo siya by illustration. Hindi ko marunong sa computer, straight line lang yan. Actually, hindi naman straight line yan. Pagka ginawa natin realistic yan, pataas o bayan, pero pataas. Sabi, this is straight. Ibig siya, bumababa, pero pataas yan. Yan ang ibig sabihin. Hindi naman tayo straightforward na lumalago na hindi ka nagkakamali. Hindi naman gano'n eh. Ibig siya, nagkakasam mataas, magkasama ka, babalik ka naman, pero mataas. As years go by. Yan ang graph ng ating bunga. Totoo sa lahat yan. Sa ating pagkakaalaman sa Biblia, sa ating pagbibigay, sa ating pagsamba, etc. Ganun po, dapat lumalago niya. Hindi siya pabalik. Baka nanggaling ka doon, tapos pababa, hindi ganun. Pag pababayan, pupunta ka sa impyerno, hindi ka maliligtas. Kailangan pataas yan. Gradually, iba-ibang speed niyan, may mabagal, may mabilis. Depende sa itong tao. Pero dapat pataas na ating pagbunga sa Panginoon. Dahil tayo nakakabit sa ating Panginoon. We will be pruned to bear more fruit. Pagka tinignan po natin ang pruning process, parang taliwas. Kasi pinuputol mo yung pinuputol mo yung sanga. Pinuputol mo yung sanga. Parang taliwas sa concept ng ng pagtatanim. Bakit mo siya puputulin kung nagbubunga siya? Pero ito ay totoo sa grapes. Grapevine.
Ang primary purpose ng grape pruning is to control the number of fruit clusters. Hindi lang totoo yan sa, sa grape. Kahit anong punong kahoy, kumangga, hindi lahat ng bulaklak pababayaan mo lumaki. May puputulin ka doon. Sa papaya, ganoon din. Pero kapag nakita mo yung bunga na medyo malit, tanggalin mo kanya. Bakit? Para mas lumaki yung natira. Kung papabayaan mo yung clusters, magkakaroon ka ng maraming bunga pero maliliit. Siyempre, di-distribute ng grapevine yung kanyang naiipon sa iba-ibang doon sa dami na yun. So, pinuputol na yung sanga. Para yung mga nagbubunga, tinatanggal nila yung sanga, hindi nagbubunga. Pero pinupul nila yung nagbubunga para lalong lumaki at maging maganda yung grapes na makukuha nila. Yun ang concept ng grape pruning. Pero kung magsasalita yung grapevine, hindi gusto yun. Masasaktan siya, pinuputol mo eh. Pero yung effect, maganda. Dahil maganda yung bunga niya, lalaki yung mga grapes. At sigurado maganda yung magiging harvest pagka gano'n. Yun ang concept ng pruning. Ganon din sa atin. Yung fruit pruning sa atin, nililinis tayo ng Diyos. Yung grape pruning, nililinis mo yung grapevine para mas magandang magbunga in terms of quantity or quality. Yung nakikita natin. Ganon din sa ating spiritual pruning. Ano po? Ito yung sinasabi sa atin. Masaya na sa awit. Paano pananatili yung dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Sa pamagitan ng pag-iingat ito ayon sa inyong salita kanya. In other words, yung pruning na ginagawa ng Diyos ay sa pamagitan ng kanyang salita. Meron kang inaalis. Katulad ng grapevine, pinuputol mo eh. Meron kang inaalis. Para lalo masenso yung grapevine, ganun din tayo. Meron tayo po inililinis ng salita ng Diyos. Meron kang inaalis. Meron kang kailangan tanggalin pagka pinag-aralan mo at tinanggap mo salita ng Diyos sa inyo. Kailangan mo alisin nyo para kayo maligtas. Yun yung sinasabi rito. Di ba sabi nyo, paano pananatili ang dalisay ng kabataan ng kailang daan? Dalisay, pure. Sa pamagitan ng pag-iingat ito ayon sa inyong salita. So kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang pag-iingat nila. So meron silang hindi gagawin doon sa kanilang pag-iingat. Parang yun ang spiritual equivalent ng pruning sa mga grape juice. Hindi lang yun. Kailangan din ng disiplina. Hindi natin alam ito kung paano ginagawa ng Diyos. Pero din yung disiplina tayo ng Diyos. Basahin natin. Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina, yung ating mga masalaman, na maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Pero tayo magulang na. We're not perfect. Kaya mali tayo. Siyempre, tao lang tayo. Yung ating pagdidisiplina, depende sa natutunan mo sa iyong magulang. Meron lang naman yun. Umuulit lang yun. Tapos, nararagdagan lang ng panibago mong kaalaman. Siyempre, iba na yung panahon ngayon. Iba yung panahon natin, no? Ina-adapt mo sa panahon natin. Pero alam mo na yung paraan. Kung disiplina niya tayo, so singular, yun ang ating masalangin. Alang-alang sa kabubuti natin. Upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Totoo naman yun. Kahit itong dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, nung tayo mga maliliit, napapalo ka, masakit yun eh. Pero pag napalo ka sa puwet, o kaya kahit saan, isa lang matatandaan mo, hindi mo na ulitin. Bakit? Napapalo ka ulit. Maliba lang, matigas ang ulo mo, o pasaway ka. Subalit sa inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. For in the long run, eventually, yan ang magdudulot sa inyo. Kung dinidisiplina tayo ng ama nasa langit. Kasi alin mo ang disiplina, alam mo ang ginagawa mo at kayo dinidisiplina, hindi maganda. Hindi pleasant sa'yo. Kung kayo siyang athlete, at dinag-aralan po natin yun, dinidisiplina niya sarili niya, hindi rin maganda para sa kanya yun. Pero gusto niya manalo, so gagawin niya yun. So kung hindi na sinasabi sa atin, na sumulat sa Hebreo,
dinidisiplina tayo ng Diyos through His providence, hindi natin lang kung paano. So yung mga negatibong iniisip natin na nangyayari sa atin, hindi actually negatibo yun. Hindi natin nalalaman. Yun yung nakakatulong sa atin. Para magkulay-kulay tayo sa tunay na anong mahalaga sa buhay at anong pagkukulang natin. Hindi yun ba? Kasi nag-iisip ka. So yan ay ginagawa ng Diyos. Para sa katulad ng isang grapevine, para tayo magbunga ng mas maraming bunga. Parang ironic yun. Tinatanggalan mo siya, pero lumalago siya. Spiritually, mas totoo yun. Tinatanggal natin yung hadlang para maligtas tayo ngayon. Yun ang ginagawa ng Ama sa atin. Mga kapatid, tayo pinupro. Pinababayaan niya tayo nakakaranas ng kahirapan. Ito po ay pagdating mo, saan naman pupunta po, saan naman ginagawa mo? Nagtatrabaho ka na, nag-aaral ka. May ganyan. Dadanas ka ng katakot-takot na hirap bago ka magtagumpay. Tsaka, ito rin ay from hindsight na pagpapalaki ng anak. Dapat yun din. Ang mahirap sa pasalubuyang panahon, ang ginagawa natin, although, siyempre depende sa panahon eh. Ngayon, delikado ka natin. Pero kahit saan, delikado. Tandaan natin yun. Sinasabing Pilipinas ay delikadong lugar. Delikado rin naman sa US, di ba? Delikado rin kahit saan. Sa bawat lugar, may mabuting tao, may masamang tao. Hindi mo maiwasan yun. Sa Amerika may binabarin nila yung eskwela. Wala naman nangyayari sa atin ng gano'n. Pero pag binasa mo yung balita sa buong mundo, Philippines is dangerous. Nakakainis pakinggan yun eh. Hindi nakatira tayo sa Pilipinas, hindi naman delikado. Pero ibig sabihin, hindi natin sila kinukulong sa isang paraan na hindi sila matututo. Kailangan matuto sila dahil pagdating mo mamamatay tayo, maiiwan sila. Kung di sila marunong, paano sila? Mga kapatid ko, ituloy yung buong kagalakan kapag kayo nakaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya at bubungan ng pagtitiis. Inulit din ito niya sa Romans chapter 5. Parehong salita, di ba? At inyong hayaan na manubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdan at ganap na walang anumang kakulangan. So, kailangan tayong pinababayaan tayo sa gano'n. In other words, hindi makakasama sa iyan. Kung haharapin mo yung gano'ng mga bagay na pagsubok sa inyong pananampalataya, hindi makakasama sa iyo. Pag iniwasan mo yun, hindi ka lalago. Kaya yun ang makikita natin. Siguro totoo yan sa lahat ng bagay. Kahit pagka kayo nagtatrabaho, siyempre kung nakikipagtrabaho ka lang, meron kang boss, may pagkakataon, sisigawan ka. Pero para sa iyo, bakit? Baka naman meron kang pagkakamali, di ayusin mo. Sinigawa ka, wala kang pagkakamali, ayusin mo pa rin. Hindi mo makakabuti para sa iyo. Kaya kahit saan tayo pupunta, ganyan ang mangyayari sa atin. Tayo po'y dadaan ng pagsusunod. Pinababayan ng Diyos. Hindi siya wala sa pagmamahal sa atin. Hindi Kundi tulad ng isang magulang, gusto lang niya tayo maging matatag. Ang illustration ko po diyan, very simple, very simplistic, pero parallel. Pag ang isang bata, isang siguro 1-year-old na natututong magalakad, pababayaan mo siya masaktan. Maglalakad siya. Kung maglalakad siya, tapos, kinalawakad, kasi masasaktan ka. Hindi siya natutong maglalakad yan. So, pabayaan mo siya matumba. Tatayo yan. Tumatatayo pa rin yan. Hanggang siya maabot yung siya lumakad. Hindi mo na siya kailangan tulungan, di ba? Kung tinulungan mo palagi, hindi matututong maglalakad yan. Parang siya nagpapahamak sa iyo. Merong illustration na nakita ko, at maganda. Alam niyo yung cocoon ng butterfly moth. Pag lumalabas yung butterfly, hindi siya madaling nalabas. Paunti-unti siyang nalabas. May nakakitang bata na nahihirapan yung butterfly man ng moth. Kumuha siya ng binuksan niya yung cocoon. So nakalabas yung butterfly, namatay.
Hindi siya marunong lumipad. Kaya pala, mahirap siyang lumalabas para lumakas yung kanyang pakpak niya. Paglabas niya, lilipad na siya. Yun ang illustration niya. May proseso na ginagawa ng Diyos sa namang bagay para tayo maging matatag. Ayun, ginawa mo, pinuksan mo yung kuko, namatay yung butterfly. Sa pag-aakalang matutulungan mo siya, sinishield mo siya, nahihirapan siya hindi pagka gano'n, wala nang nangyayari sa atin. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Kahit ano pang pupuntahan mo, pagka ina-avoid mo yung ganong klaseng mga pagsubok. So, pinamamayaan tayo ng Diyos. Para matuto tayo, matuto tayo magtiis. At malaman natin na hindi ito yung buhay natin. Hindi ito yung tahanan natin. Meron tayo ibang tahanan. Di ba, mga batid? Kasi kung ginawa natin sa napakaganda ng mundo, sino pupunta sa langit? Dito na yung langit Ginawa ng Diyos sa mundo, hindi maganda. Nang nagkasala yung tao, dadaan talaga siya ng pag-iira para magkaroon siya ng comparison dito sa mundong ito at sa langit. Di ba? So, makita natin. Ginagawa natin. Ito, inulit lang. At hindi naman gayon, kundi nagagalak din tayo sa mga kapigatihan sa pagkakalam ng kapigatihan na nagbubunga ng pagtitiis. Pagka binabasa natin yan, naalala mo, estudyante ka. Nung estudyante ka, ang mga teacher, ang tingin mo sa kanila, monster. Pinapahirapan ka ako. Monster, tingin mo sa kanya. Galit na galit ka Misya kung gusto mo lang pagkalahirapan ka, gusto mo lang mamatay teacher ko dahil pinapahirapan ka. Pero hindi mo alam para sa iyo. Yung pagpapahirap sa iyo. Bakit? Natuto ka magtiis. Tapos, natututo kang maging matibay dahil sa teacher mo. O binagsak ka niya. Hindi ibig sabihin ka napupukutang niya Kaya sinasabi lang siya, pagbutihan mo para pumasa ka. Hindi tumitibay ka. At pagka tumitibay ka, mag-graduate ka. So, ganoon din sa atin. Pagkabang dumadaan tayo ng pagtitiis sa mundong ito, dadaan talaga tayo dyan. Ito yung nagpapatibay sa atin na manatiling tapat para lumapit tayo ng lumapit dun sa pag-asang yung ganyan. Tapos pag-aaral, ganoon din. Pagka kayo natututo magtiis at kayo tumitibay, ay lumalapit ka sa graduation, di ba? Ganun yun. Parang monster ang teacher. Trabaho niya yun Kung puro mababait ang teacher, wala matututo. Mabait ang teacher na yun. Hindi mag-aaral yung estudyante. Kaya kailangan, minsan mabaksik ka ng mabaksik ka ng konti Kasi ako natuto ko sa mga teacher na mabaksik. Kaya sa mga teacher na medyo mabait. Kasi yung teacher nakikita mo lang mabaksik. Yung teacher namin sa Shiba del Long, di ba, makapulo kami. Nasabi niya sa amin, hanggat nakikita niyo yung aking butones hanggang sa leg, kanya. Hanggang sa leg butones yung kanya. First day of the class, yung sabi niya, pagka nakakita ko niya na hindi nakabutones sa leg, baksakahan niya. Anong gagawin mo? Nakabutones ka, hanggang dito. Pagtapos nun, tagalin mo, dahil yung teacher na susunod, hindi na requirement. Si Mr. Ramoneda yun. Kasi sa kanya kami natuto, mahirap yung subject niya, physics Pero natuto kami sa kanya. Dahil hindi siya tumatawa. Kahit sa labas, hindi tumatawa yun. Dahil, good morning, sir. Ano lang yun. Nakala mo, napakabagsik. Pero hindi siya mabagsik. Sa totoo, mabait na tao yun. Pero, yun ang kanyang pinakikita para matuto siya diyante niya. Ganoon din yung makikita natin diyan. Di ba? Walang pagkakaiba. Spiritual lang application. Ang pleasant po yan Yung lahat ng disiplina na yan, yung mga pagtitiis, ayaw natin yan. Pero hindi sila kaparusahan. Hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Ito yung kaya nga tinatawag ng Diyos na Ama. Bakit palagay hindi tinawag na Ina? Iba yung ina sa ama. Ang ina, ang iniisip niya yung physical na kapakanan ng anak niya. Pag nasugat siya, siya bahala dyan. Meron siyang tender care. Wala magano ng mga ama. Wala silang tender care. Huwag mo asahan sa ama yun. Kung sasabihin siya ng ama mo, kaya mo yan. Ganyan, yun ang sasabihin sa'yo. Kaya mo yan, ganyan. Yung nanay, maawa sa'yo. Pero nanay, tatay,
Kaya mo yan, Gab? Yan ang sasabihin niya. Pag nasugat ka, walang kwenta yan, kanya. Ang nanay, iiyak pa yan. Nasaktan ng anak ko kanya. Magkaiba eh. Ang tatay, walang kwenta yung sugat na yan kanya. Yun ang sasabihin niya sa'yo. Hindi dahil hindi kanya mahal. Pinakikita niya kung anong mahal at hindi. Kaya kung nasugat ka ng major, tatakbo sa ospital niya. Yan yung tatay mo magdadal sa ospital. Pero kung konti lang, kaya mo yan, kanya. Mukha masyado, pasinin niya, kanya. Di ba magkaiba? Ganun lang ama eh. Yan ang ipapakita ng kanyang interes sa atin na tayo lamago ang kanyang pagmamahal para tayo maligtas. At ang kanyang pagmamalasakit. Gusto niya tayo magmunga. Huwag tayong hindi lamago ganyan. Kaya huwag natin bigyan ng masyadong negative na pagtingin nyo, mabuti para sa atin. Doon pong nagkaroon ng pumutok ang mga pinatubo. Di mo marami nang sira ng ulo doon. Nawala ang pag-aari nila eh. Kasi nangkahulugan nila eh. Pag-aari. Nawala yung pag-aari nila. Ano nangyari sa kanila? Yung mga Kristiyano, chill lang. Wala tayong magagawa kanila. Ganyan talaga. Dahil hindi tayo nakatali sa mundong ito. Meron tayong pag-asa na wala sila. Yun ang pagkakaiba ng galong bagay. So, kinakailangan tayo nakatali palagi doon sa nagbibigay ng buhay sa atin. Kumbaga, yung isa nga, pag pinutol mo, mamamatay siya. Dependent tayo sa puno ng ubas. Kaya kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoon, hindi rin siya mananatili sa atin. Gaya lang sa nga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, tama yun. Kung alisin mo isang nga ng punong kahoy, hindi siya magbubunga. Kailangan nakakabit siya sa punong kahoy. Malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Manatili sa akin. Ako po ng ubas, kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo walay sa akin, wala kayong magagawa. So, kailangan tayo manatili sa ating Panginoon, sa kanyang salita. Yun ang ibig sabihin nun. Para meron tayong magagawa kanya. Kung hindi tayo walay, hindi tayo magagawa. Alam niyo si brother, nakalimutan ko ng first time nung lolo ni brother Junior. Nung nangangaral siya sa Baptist building noon, sabi niya sa amin, alam niyo ba kanya kung anong ibig sabihin ng Christian, ganyan? Sabi niya, Kristiyano kanya. Pag inalis mo yung inalis mo si Christ, kanya. Doon sa Christian, ang manatitira, letter I, A, at saka N. Ano yun? I am nothing. Kanya. Simple lang, pero hindi ko nakalimutan yung sinabi niya yun. Pag tinagay mo sa Christ sa buhay mo kanya, you are nothing. Kanya. Hindi naman totoo yan, pero naisip niya. Pero pwede. Kasi Christ, I, A, N, Christian. Kanya. Pag inalis mo sa Kristo, you are nothing. Eh? Totoo naman yun, di ba? Dito sa 1:15-5, ako ang pulang ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin, at ako'y sa kanya, siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Binilot lang po natin. Wala kayong magagawa. You are nothing. Parang narinig mo ulit yung lolo ni Brother Junior, nagsasabi, you are nothing. Wala tayo sa ating. Tapusin na po natin ito. Ngayon, kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, disaster yan. Disaster yan. Pag umabalik tayo sa ating Panginoon. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yun ang pruning. Kung sino man na hindi manatili sa akin, siya'y tatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. So, doon tayo parurusahan. Masusunog lang tayo kanya. So, mangyayari dyan, disaster. Mapupunta tayo sa impyerno. Dahil di tayo nagbunga, dahil di tayo nanatili sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Sa Apocalypse chapter 20, verse 14, ang kamatayan at Hades ay itinapon sa lawa ng apoy dahil hindi na kailangan. Wala nang mamamatay. Ito ay kalawang kamatayan ng lawa ng apoy.
At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. So yun ang ating kainatnan. Kung di tayo mananatili sa ating Panginoon, tayo pupunta sa tinatawag na impyerno, tayo mapaparusahan. Pagka doon ka na, wala na magagawa ang Panginoon sa atin. Dahil tapos na yung pagkakataon natin. Sa 1 chapter 5, verse 14, pagka tayo mananatili sa ating Panginoon, ang ating mga panalangin ay sasagutin ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan niya. Yan po yung siyang assurance na pagka tayo ay mananatili sa Kanya, pinapakinggan tayo ng Diyos. At sa gayon po tayo ay magtatagumpay. Ngayon, ang baliktad niyan, kung di tayo makikinig, ay wala, yun ang makikita natin. At siyempre, kailangan natin lalatiin ng Diyos. Doon tayo ang dahilan, ba't tayo nilalang? Kailangan natin lalatiin ng Diyos. Sa pamagitan nito, kung tayo po'y lumalago sa ating pagiging alagad, nalulahati ang aking Ama na kayo magbunga ng marami at Panginoong alagad ko. So in other words, pagka tayo nagbubunga, yan ay kalalatihan sa Ama. Pinapatunayan ng Ama ang kanyang kalalatihan sa mga tao. Na ang aking ebanghelyo, hindi lamang nagligtas, kundi nagpabago kanya sa aking mga alagad. Yan ang dahilan bakit ang bansang Israel, kung naalala nyo, ay tinakwil ng Diyos. Gayun din ang gusto niya. Na makikita ng mga bansa kung anong klaseng bansang mayroon ng Diyos. Dahil ganun siya bilang Diyos, kanya hindi na ginawa. Kaya ito maliwas sa Diyos, kaya tinakwil din sila ng Diyos. So yun ang makikita natin. Lalatihan po natin ng Diyos. Sa gitna pa rin sa mga kasalanan at hipokritong siyang libutan, ang Diyos po ay nalulalahati na magkakunting tapat na tumatayo at nananindigan sa kalooban ng Diyos. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at latihin nila ang inyong Ama na nasa langit kayo. Nakikita ng mga tao yun, ang ating Ama ay nalulalatihan. At baka magkaroon din sila ng pangnasa na may katulad natin. Kung nakikita na may pagkakaiba, tayo sa kanila. Ito lang talaga ng ating layunin. Wala nang ibang layunin eh. Tayo kasi baka naging self-serving yung pagiging Kristiyano natin. Ano yung ibig sabihin? Gusto lang natin maligtas. Totoo yun. Pero bahagi lang yun. Ang malaking bahagi ay sa paraan natin ay nagkakaroon ng lolahati ang Diyos. Yun ang makikita natin. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikalulwalhati ng Diyos. Sabihin, bring glory to God. Yun ang ating layunin bilang alagad ng ating Panginoon. So pagtatapos, kailangan tapusin. Marami po tayong aral na matututunan dyan, maliban pa sa binagkasan natin. Na ating Panginoon ay tunay na ubas, puno ng ubas, at tayo ay mga sala ng ating Panginoon. At ang pagiging alagad, ang tunay na alagad, ay ang pananatili sa mga katuruan ng ating Panginoon. Katulad ng pananatili ng sanga sa puno ng ubas para siya magbunga niya. Pangatlo, kapag ginawa natin yan, tayo naging katulad ng ating Panginoon kasi galing, doon tayo nakakabit eh. At ito po ay nagbibigay ng bunga sa palalatihan ng Diyos. So nakikita ng mga tao po yun. At tinutulungan tayo ng Diyos. Nililinis tayo ng Diyos eh, sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya kailangan natin panatili ng ating koneksyon sa sanga o sa puno ng ubas ng ating Panginoon. Yan ang ating pinanggagalingan ng ating spiritual na buhay. At sa gayon ay pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Di ba doon sa John chapter 6, sabi ng Panginoon, ako yung tinapay. I am the true bread and I am the true parang water yata. Bakit?
Siya pinanggagalingan ng ating buhay spiritual. Kaya hindi tayo dapat ma-disconnect sa ating Panginoon. So, susunod na bilang anak ng Diyos. So, meron po mga emphasis yung iba-ibang larawan na pinag-aaralan natin. Dito bilang makikita natin, kinakailangan tayong manatili bilang sanga. Bilang anak ng Diyos, yan ang ating proteksyon. Anak ka ng Diyos eh. So, binibigyan ka ng protection ng Diyos bilang kanyang mga anak. So, ito po ang ating pagtatapos po ng ating pag-aaral sa umaga po ito. Maliban lang kung mayroon kayong mga katanungan. Wala kayong katanungan ay hindi natin natapos.